To address these challenges, the House of Representatives is ready to consider and will seriously study several key proposals that merit serious contemplation and support. Posibleng ma-decriminalize na ang mga kasong libel, abortion at dueling o paghahamon ng away o gulo. Sa unang araw ng National Decongestion Summit kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na pag-aaralan na nila ang panukalang huwag nang gawing krimen ang mga kasong ito bilang pagsuporta sa layuning decongestion o mapaluwag ang mga piitan sa ilalim ng Bureau of Corrections o BUCOR at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sa halip na makulong, magbayad na lang ng multa ang isang offender. Kasama rin sa ikukonsidera ng Kamara ang pagkakaroon ng Unified Penology Act at Department of Corrections and Penology. This review will assess the deterrent effect of these classifications and consider the decriminalization of certain offenses like libel, abortion, and dueling. Our goal is to ensure that every punishments are proportionate to the gravity of the crimes thus committed. Sinabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, bukas sila na pag-aaralan din ito. Gayunman, personal siyang tutol sa decriminalization ng abortion. Kung decriminalize naman yung kaso na yan, hindi na sila makukulong, di ba? So yan ang siguro tinitingnan ng ating speaker at pag-aralan natin na mabuti yan. Suportado din nila ang paglalaan ng pondo sa pagtatayo ng Supermax facilities para sa mga nahatulan ng heinous crimes sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan nito, maihiwalay ang mga ito sa nahatulan ng minor offenses. Igagalang at susundin naman ng Department of Justice anuman ang magiging desisyon ng Kongreso dito. Sa part po namin sa DOJ, at sila na po bahala mag-discuss at siguro mag-analyze doon sa legality or sa decriminalization ng abortion at libel. Samantala, naniniwala naman si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo na magkakaroon ng reforma sa penal system sa bansa dahil sa ipinahayag na suporta ng ibang sangay ng gobyerno. Kabilang na rito ang pagpapabilis ng desisyon ng mga kaso para agad makalalabas ang isang akusado kung mapawawalang sala. Marami kaming ginagawa sa Supreme Court. Number one, for example, we are revising the rules on criminal procedure to ensure that criminal cases are processed expeditiously from the beginning of the case up to the end. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.